Guys, player na nakulam laya na sa sumpa. Sabi ni Coach Yeng Yao, nag-alay daw sila ng manok at baboy para sa kanilang rookie na si Kit Dato. Samantala, former Lasal star player na ngayon ay player ng Phoenix, pinaghandaan daw nilang mabuti ang magiging laro nila laban sa team ng Ginebra. Gusto raw niyang masubukan ang kanyang galing laban sa high-flying forward na si Jamie Malonzo na isa ring dating Lasalista. Ganun din gusto niyang makita kung may ibubuga ba siya sa former MVP na si Scottie Thompson. Sang-ayon sa mga report, handa na si Scottie Thompson na maglaro kahit una nang napaulat na 3 linggo siyang mawawala. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Bago po ang lahat, muli humihingi ako ng paumanhin dahil sa boses ko na paos pa rin. Pagtiyagaan niyo po ako. Ilang araw na lang, babalik na siguro ito sa dati. Mga ka-Republic, hindi naging maganda ang simula ng kampanya ng Rain or Shine matapos silang magkamada ng 5 magkakasunod na talo sa pagsisimula nitong Commissioner's Cup. Siyempre, laging nakasimangot si Coach Yeng Yao, kaya pinasibat nila ang kanilang import na si Dewan Summers at tinap ang serbisyo ni Demetrius Treadwell. Ngunit sa kasamaang palad, natalo pa rin sila sa SMB sa unang laro ng bago nilang import. At kilala na naman natin si Coach Yeng Yao. May mga banat siya sa kanyang mga players. Si Biobel Garaw pala, nagkakasakit pag nagbe-birthday. Si Mamuyak daw, nagkakasakit din pag nakaka-score ng malaki. Tinutukoy ang more than 30 points production ni Mamu. Pero pinakamatindi ang banat niya sa kanilang rookie na si Kit Dato, ang number 4 overall pick sa nakaraang rookie draft. Sa team practice daw okay, pero pagdating daw sa araw ng actual game, nagkakasikip daw ito. Ngunit sa huling laro ng ROS kung saan ay naitala nila ang kanilang pangalawang panalo kontra sa 5 talo, 2 wins and 5 losses sila ngayon sa team standings. Isa si Kit Dato sa sinandala ng Rain or Shine upang makuha nila ang panalo. Ang mga timely 3-point shot ni Kit Dato ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakangiti na raw ngayon ang ROS coach at nakukuha na nitong magbiro. Nag-sacrifice daw sila ng manok at baboy, nagpadugo raw sila para mawala ang mahiwagang sakit na dumadapos sa kanilang rookie tuwing mayroon silang laban. Hindi naman pala totoong nakulam si Kit Dato, nadali pala ng pneumonia yung tao. Anyway, sa record na 2 wins against 5 losses, buhay na buhay pa ang kampanya ng ROS, lalo't nag-i-struggle din ang mga perennial title contender gaya ng SMB at Talk and Text. Samantala, ngayong araw na masasaksihan ng mga Batanggenyo ang mainit na bakbakan sa pagitan ng Ginebra at Phoenix Fuel Masters. At may tila naghahamong pahayag itong former Lasal star player at ngayon ay player ng Phoenix na si Richie Rivero. Gusto raw niyang makatapat ang high-flying forward ng Ginebra na si Jamie Malonzo. Kilala rin kasi sa pagiging athletic itong si Richie Rivero at ito raw ang unang pagkakataon na makakaharap niya sa hardcourt ang dati ring Lasalista na si Jamie Malonzo. Pinaghandaan daw talaga nila ang araw na ito na magtatapat ang kanyang team at ang Ginebra. Gusto rin daw niyang makasukotang lakas ang former MVP na si Scottie Thompson. Kapag pinapanood daw niya ito, bilib na bilib daw siya sa diskarte at mga hustles plays ng Ginebra guard. Ayon sa mga naunang report, baka abutin ng 3 linggo bago makapaglaro ulit si Scottie Thompson matapos itong madagyanan ng isang kalaban nang magkaroon ng scramble for the loose ball. Pero sa mga report na kumakalat ngayon, ready na raw maglaro si Scottie Thompson sa pakikipagtaos ng Ginebra sa Phoenix Fuel Masters mamaya. Nakataya ang number 2 spot mamaya sa team standing ngayong Commissioner's Cup. Gaya ng ibang bagong player sa PBA, matindi ang pagnanais ni Richie Rivero na matalo nila ang Barangay Ginebra dahil alam nilang ito ang pinakapopular na team sa liga. At mamaya malalaman kung
kung masusungkit ng Phoenix at ni Richie Rivero ang pinakamimiting panalo laban sa mga mag-aala. Iigting ang kapit ng Phoenix sa spot number 2 sa team standings kapag natalo nila ang Ginebra. Sa kabilang banda, dadaus-dos naman sa number 5 ang tropa ni Coach Tim Cone kung sasablay sila kontra sa Phoenix Fuel Masters. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Kaintalaris, Dakilang Grab Driver, Kabarangay Farmer, Joel Atienza, Cedric Waniwan, salamat kabayan, Noel Capus and Papa Kiko, Michael Vicente, ingat kayo dyan sa Israel kabayan, Romeo Conchada, at si Eliza Ruth Rosario, Cat 77, and Nathan Wayne De Vera. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.